We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang inyong Regional TV News. Magandang araw, ito ang inyong Regional TV News. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita. Mula sa Visayas, ako po si Cecil Kibod Castro. Mula rito sa Mindanao, ako po si Sara Hilomen Velasco. At mula naman dito sa Luzon, ako po si Chris Zuniga. Isang aso sa Bato, Camarines Sur pinaghahampas ng isang lalaki hanggang sa mamatay. Meron report ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Hindi lang basta hinabol. Hinampas din ng kahoy ng lalaking ito ang nakasalubong niyang aso. Nakasako! Siguro nakasako na ta. Tinigbak na lang mo. Masiguro man kami. Ako na nga ni mga labatis. Grabe man. Ay, isayo po nagtigbak. Kami po. Isahin. Siyempre ako. Tsaka so darwang. Nang ilabas sa sako, kumpirmadong patay na nga ang aso. 3 taong gulang pa lang ang golden retriever na si Kilua. Mga alas 6 po ng umaga, nagising po ako. Wala po si Kilua sa tabi ko. Kasi po, tabi po kaming natutulog niyan. So, bale mga around 6 a.m. po, hinahanap po namin siya. Nag-ikot-ikot po kami ng bahay. Kaso, nakalock po yung gate namin. Kaya, imposible pong nakalabas si Kilua. Base sa CCTV, pasado alas 5 ng madaling araw pala, naakyat ni Kilua ang rooftop ng kanilang bahay bago ito tumalon mula roon. Isang dumadaang residente naman ang dinambahan ni Kilua, kaya nagpatulong sa humampas sa aso. Yung aso, tumawid doon. Nung nakita kami, yung inaano ko yung matanda, bumalik. Talagang ako naman sinakmal. Buti na lang, dito lang yung tama ko. Dito sa paa. O, tapos noon, yung pumasok yun doon sa tindahan namin. 2 nang nakagat eh. Yung matanda, ako, pati yung asawa ko, kakagatin pa. Kaya po nagawa ko yun. Iginiit din sa barangay ng pumalo sa aso na hindi totoong may intensyon siyang katayin ang aso. Humarap din sa barangay ang residenteng kinagat ng aso. Pero kahit nangagat, sabi ni Vina, hindi yun dahilan para brutal itong patayin. Biining complainant talagang desidido magsampa ng kaso. Pero kung talagang nangangagat na, kay puwan, dakupon muna to, ikulong para hanapon si may sadiri. Dahil pagdadanon, talagang gupong kita kan 85 an Animal Welfare Act. Ayon sa Animal Welfare Act, bawal ang pag-abuso at pagmamaltrato sa mga domesticated animal katulad ng aso. Magiging penalty niya is 6 months to 1 year ang imprisonment, and meron siyang doon na parang fine or multa na 1,000 to 30,000. So yun na nga, tinignan ko na lang yung provision na yun. At yun ang pinag-aaralan namin ngayon, yung provision na yun sa Animal Welfare Act. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Isang 10 taong gulang na batang lalaki ang patay matapos tagain ng bolo ng kanyang ama sa Barangay Marilog Proper, Davao City. Malubhang sugat sa leeg dahil sa pagtaga ang kumitil sa buhay ng 10 taong gulang na batang lalaki sa Barangay Marilog Proper sa Davao City alas 11 linggo ng gabi. Base sa investigasyon ng pulisya, natutulog ang bata kasama ang kapatid na babae na 16 na taong gulang nang tagain ang biktima. Ang sospek ang mismong ama nila. Nagising ang babaeng anak kaya agad na tumakbo palabas ng bahay. Sa pagresponde ng kapulisan, natagpo ang patay na rin ang sospek. Ilang metro ang layo mula sa kanilang bahay at nag-iwan ng note na humihingi ng tawad sa asawa nito na nagtatrabaho abroad. Ayon sa kapatid ng sospek, naikwenta raw sa kanya ng kapatid na niloloko raw siya ng kanyang asawa. Kasalukuyang nakaburol ang mga labi ng sospek sa kanilang bahay habang nasa punerarya pa ang mga labi ng batang biktima. Ayon sa Women and Children's Protection Desk, agad na i-report sa kanila kung sakaling may kakaibang mapapansin sa kilos o pag-uugali ng mga kaanak sa bahay. Ang Philippine Mental Health Association ay nagbibigay naman ng mental health at psychosocial support sa mga taong nangangailangan ng makakausap.
Maaaring makipag-ugnayan sa kanilang social media page. Pwede, maski kinsa nga na personal knowledge, pwede din mo sumbo or mo report sa kapulisan or proper authority, pwede sa barangay, pwede sa social worker. Kaya naman tayo, kana Unified Referral System sa Davao City. Laking gulat naman ng isang pamilya mula Barangay Anonang Menor sa Kawayan, Ilocos Sur matapos na ipanganak ang isang biik ng kanilang alagang baboy. Pambihira kasi ang itsura nito, iisa ang mata at walang ilong. March 16 ipinanganak ang biik at tanging ito lang daw ang kakaiba ang itsura. Kaya itinuturing ng pamilya na swerte ang hatid nito. Ayon naman sa Provincial Veterinarian, Cyclopia o Cyclops ang tawag sa kondisyong ito ng baboy. Maaari naman daw humaba ang buhay ng biik na may ganitong kondisyon basta't maalagaan. Ang cost kasi niyan during the first month of pregnancy, hindi nagde-develop or hindi nagse-separate yung dalawang hemisphere ng ulo. So, intact lang siya. Genetically, baka siya lang yung hindi talaga develop during the first month or first trimester, no? Arestado ng CIDG ang 6 na katao na namemeke ng notaryo sa Dagupan City. Nakaalerto si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central, Luzon. Arestado ng CIDG Pangasinan ng 6 na katao na umano'y namimeke ng notaryo sa Dagupan City. Nagugat ang operasyon sa reklamo ng 87 anyos na si Attorney Perfecto Beltran Jr. Nadiskubre ni Beltran na ginagamit ang kanyang pangalan sa pagnonotaryo. Pinipeke raw ng mga suspect ang kanyang pirma. Nabunutan ng tinik kasi since November 2023, rampant na gumagamit ng pangalan ko. Inaalam ng mga otoridad kung sino-sino pa ang mga nasa likod ng ganitong uri ng modus. Yun ang ipa-find out natin kung meron or hindi, kasi lilitaw naman yan during our interrogation sa mga especially doon sa mga nahuli. Tumanggi magbigay ng pahayag ang mga suspect na mahaharap sa patong-patong na kaso. Sa investigasyon ng CIDG, kumikita raw ang mga suspect ng 10 hanggang 20,000 piso sa pamimeke ng notaryo sa isang araw. Bukod daw kay Attorney Beltran, may ilang abogado pa raw na nagagamit ang pangalan sa ganitong uri ng modus. This is an important project of the especially of the court to protect the public from unscrupulous individuals. This will affect the integrity of the documents that is being notarized, tsaka yung integrity of the court. Lahat daw ng mga may transaksyon na iproseso ng mga suspect ay magiging invalid. Panawagan ng CIDG sa publiko na maging maingat at mapanuri sa mga ganitong uri ng transaksyon. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nasunog ang nasa 60 kabahayan sa Talisay City, Cebu. 1.5 million pesos na danyos na itala. Narito ang report ni Femry Dumabok ng GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Inalarma ang sunog pasado alas 11 ng umaga kahapon sa isang residential area sa Barangay Kansuhong, Talisay City sa Cebu. Dahil karamihan sa mga bahay ay gawa sa light materials, mabilis na lumaki at kumalat ang apoy. Dagdag dito ang grabing init ng panahon na sinabayan ng malakas na ihip ng hangin. Ayon kay Fire Officer 2 Mardy Oxtero II, naging pahirapan ang makipot na daan papasok sa nasusunog na kabahayan. Kinakailangan pang idugtong ang mga fire hose para maabot nila ang nasusunog na lugar. Idiniklarang fire out ang sunog alas 12:30 ng tanghali. Patuloy pang inaalam ang pinagmulan ng sunog. Pagsulti sa asawa nako na ay sunog. Paggawas nako, sunog na nga dako. Dali ra kayo kay kusog man kay ngangin. Ang nasunog, mga kamag-anak na akong diha. Ayon sila mga residente, may narinig na pagsabog sa lugar nang mangyari ang sunog. Sa ngayon sir is under investigation pa natin yung cause of fire. Siguro, base doon sa mga nakaraan natin mga sunog or it could be probably mga butane or ano pang mga bagay na like kuryente, pwede rin makasabog. Ang mga apektadong residente temporaryong nanunuluyan sa barangay basketball gym.
Mula sa GMA Regional TV Balitang Bisdak, ako si Femery Dumabok, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dahil sa issue ng pag-leak ng questionnaire para sa college admission test ng West Visayas State University sa Iloilo City, kailangang mag-retake ng nasabing exam ang mahigit 20,000 estudyante na kumuha na nito noong March 10. May detalye si Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas, live mula sa Iloilo City. Kim? Cecil, hati ngayon ang reaksyon ng mga estudyante na kumuha ng college admission test para makapag-aral sa West Visayas State University dito sa Iloilo City. Kung pabor ang ilan, may iba namang hindi sang-ayon, lalo na ang mula pa sa malalayong probinsya. Nalagay sa kompromiso ang integridad ng college admission test ng West Visayas State University sa Iloilo City na isinagawa noong Marso 10 dahil sa lumabas na issue na may leakage sa test questionnaires. Ito ang naging basihan ng Board of Regents sa desisyon nito na ipawalang bisa ang isinagawang pagsusulit at magpatupad ng retake. Kinumpirma ng isa sa mga miyembro ng Board of Regents ng Universidad na si Congresswoman Janet Carin na nasa 90 mula sa 120 test items ng admission test ang pinaniniwala ang nag-leak. Base ito sa isinagawang meeting ng mga miyembro noong nakaraang linggo. Allegedly, mga 90 out of 120 questions ang ginaaligar na ginadudahan na may leakage. Ayon pa kay Congresswoman Garin, may posibilidad na sa isinagawang pilot testing nang galing ang leakage. Basi may estudyante nga nakadara kang cellphone, napicturan ang exam. So may mga amon nga bagay na ginalantaw kung paano. Para kay Congresswoman Garin, makatutulong ang retake ng exam upang mawala na ang pagdududa sa resulta nito. Ang isa sa mga examinee na si John na anak ng isang minimum wage earner, desidido na makapasok sa WVSU kaya handa itong mag-retake. Nakibot na kuha pero tanabi para fair makaobra man sa bangko tapos makabulig sa akong nga pamilya. Katulad ni John, pangarap din ni Faith na makapag-aral sa WVSU. Kapoy man, kailangan good kay gusto gid maka sa future ko balahaw. Kung may mga pabor, may ilan na hindi sang-ayon sa desisyon ng WVSU. Mapliti naman kami liwat, travel naman kami liwat. Halindigya sa Banwa pa to sa may west. Dukabudlay man kanamon. Base sa inilabas na inisyal na anunsyo ng WVSU, isasagawa ang retake sa iba't ibang probinsya sa Western Visayas upang hindi na mahirapan ang ibang examinee mula sa mga nasabing lugar. Wala pang inilabas na pinal na detalye at schedule kaugnay dito. Nag-request na rin si Garin sa National Bureau of Investigation 6 at iba pang ahensya na magsagawa rin ng hiwalay na investigasyon kaugnay sa kontrobersiya. Cecil, ayon sa presidente ng WVSU na si Dr. Joselito Villaruz, ilalabas ngayong linggo ang resulta ng investigasyon ukol sa naturang leakage. Pahayag naman ng CHED na sa jurisdiction na ng universidad ang muling pagsasagawa ng admission test kaya hindi sila makapagbigay ng statement ukol dito. Cecil? Maraming salamat, Kim Salinas ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Patuloy ang pagbaba ng antas ng tubig sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija dahil sa El Nino. Narito ang report ni Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Hindi pa man pumapasok ang tag-init o dry season pero patuloy na ang pagbaba ng antas ng tubig sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija. Mula sa 188.66 meters above sea level noong February 19, bumaba ito sa 179.90 meters above sea level, malapit na sa below normal level. Epekto ito ng nararanasang El Nino. Kasabay nito, tiniyak ng Kaseknan Hydropower Plant na makakapag-generate pa rin ng kuryente. Yun nga lang, mas mababa na lang na power supply ang kakayanin nito ibahagi araw-araw. So what we do is to impound yung tubig na yun until makargahan yung mga impounding reservoir namin. Then pag full na, tsaka kami magpapaandar. At least in a day, makapag-generate kami ng 200-300 megawatt hours
good for operate kami ng 2 to 4 hours a day. Kung magtutuloy-tuloy pa ang mainit na panahon at walang mararanasang mga pag-ulan, magpapatupad ng intermittent operation ng planta. Matapos ang turnover sa operasyon ng Kaseknan Hydropower Plant sa First Gen Corporation, nakaplano ng upgrading at expansion sa planta para mas tumaas pa ang power generation. Mahigit 130,000 hectares sa sakahan mula sa mga probinsya ng Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga at Bulacan ang umaasa sa patubig mula sa Pantabangan Dam. Bagamat mababa ng antas ng tubig sa dam, patuloy pa rin ang pagpapatubig sa irrigation canal hanggang Abril. Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Jasmine Gabriel Galban, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mga kapuso, asahan pa rin ang mainit at maalinsangang panahon ngayong Miyerkules. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa 40 degrees Celsius ang heat index sa Bacnotan, La Union at Cotabato City. 39 degrees Celsius naman sa Rojas Capiz, Pili, Camarines Sur at Puerto Princesa sa Palawan. Posible namang umabot sa 38 degrees Celsius ang damang init sa Giwan, Eastern Samar. Sa Metro Manila, partikular sa Pasay City, maaring umabot sa 34 degrees Celsius ang heat index. Kung ganyan kaalinsangan ang panahon, posibleng makaranas ng heat cramps at heat exhaustion, kaya uminom po ng tubig at iwasang lumabas kapag tirik ang araw. Ngunit kahit maalinsangan, asahan pa rin ang pag-uulan sa ilang bahagi ng Cagayan Valley, pati sa Kalinga at Apayao dahil sa hanging amihan. Makaapekto rin ang amihan sa ilang bahagi ng Aurora at Quezon Province. Video ng isang aso na tila nagagalit tuwing paliliguan o naririnig ang salitang ligo, good vibes ang dala sa netizens. Ang detalye sa kwento ni Jessica Kalinog ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Ligo, sabi niya sa tubig. Pag naririnig niya yung salitang ligo, nagalit. Chicken, hotdog, burger, ligo. Why naman, doggy? Ba't naman may violent reaction ka kung papaliguan ka na ni Daddy? Ayon kay JV, nagsimula raw ang lahat ng ito sa unang pagpapaligo sa kanyang asong si Puka. Unang paligo namin sa kanya, parang malamig kasi yung napaligo namin sa kanya, so hindi siya sanay, parang doon siya natakot. Kaya naman mula noon, tuwing tatawagin na para maligo si Puka o kaya naman maririnig nito ang salitang ligo, abay lagi itong tila may pagprotesta. Si Puka ang first indoor dog ni JV, kaya naman hindi pa siya masyadong sanay sa pag-aalaga nito noong iregalo ito sa kanya ng kanyang girlfriend 7 years ago. Taong 2020 nang una naman siyang mag-upload ng kaparehong video. Ligo tayo. Ay, hindi na maliligo. Actually, yung mga netizens yung nagbigay sa akin ng tips. Paliguan daw ng warm water, tapos may mga nakita din akong comments na yung sa mata, huwag masyado matamaan, tapos sa may bandang tenga, kasi baka mapasukan daw ng tubig. Susubukan din daw ni JV na gumawa pa ng parehong video kasama naman ng iba pa niyang alagang aso. May isa pa raw kasi siyang alaga na takot din maligo, pero hindi tulad ni Puka, hindi raw ito takot tuwing maririnig ang salitang ligo. As for Puka, 2024 na, pero same pa rin. Magagalit, pero pag binuhusan na ng tubig, di na rin naman nakakakontra. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Bicolandia, Jessica Kalinog, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Mahigit 3,000 hektarya ng sakahan sa Bulalakaw at Mansalay sa Oriental Mindoro ang natutuyo at nagkabitak-bitak na bunsod ng nararanasang El Nino. Ang daing ng mga magsasaka sa lugar, tutukan sa report ni Denise Abante ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog.
Malaking dagok daw para sa bayan ng Bulalakaw sa Oriental Mindoro ang matinding epekto ng El Nino kung saan umabot na sa mahigit 3,000 ektaryang sakahan ang natuyo at nagkabitak-bitak. Pagsasaka ang pangunahing kabuhayan sa lugar pero dahil sa kawalan ng patubig at pagkatuyot ng mga pananim, idiniklara ng LGU ang State of Calamity noong February 26. Sa tala ng Bulalakaw Agriculture Office, 545 rice farmers at 850 onion farmers ang apektado. Sa Abril ang inaasahang anihan sana sa 1 ektaryang taniman ng sibuyas na ito ni Mang Alberto. Pero wala na raw silang mapapakinabangan pa. Mabibilog at malalaki na raw sana ang mga tanim na sibuyas kapag ganitong buwan pero kabaliktaran sa kanyang inaasahan. Bansot ang mga bunga dahil sa kawalan ng tubig. Tubig ang problema dito. Wala naman ang tubig ang ilog. Hindi, butas, wala naman tubig. Ang Mauhaw River na isa sa inaasahan ng mga magsasaka, natuyo na rin. Naipropose ko na po ito sa opisyal ng National Irrigation System. Ang sabi ko po, pag-aralan, gumawa ng feasibility studies para sa long-term solution. That is yung tunneling ng bundok at kukuha ng tubig sa Caguray River. Papunta dito, lalabas sa Barangay Kambunang. Sa Mansalay, Oriental Mindoro, 1,400 hectares na taniman ng palay at sibuyas ang natuyo at nagkabitak-bitak din. Nasa state of calamity na rin ang bayan kung saan humigit kumulang 1,079 farmers ang apektado. Ang mga balon na pinagkukuhanan ng tubig, natuyo na rin. Tagang sadya pong tuyo-tuyo, tapos yung mga balon po natin is may laman man pero kukunti na. Pag nagpainom sa kalabaw, ubos na uli. Dahil sa pagkalugi sa mga pananim, naging problema na rin daw sa Barangay Santa Maria ang umano'y nakawan ng mga alagang hayop at ilang root crops. Siguro ang main talaga dahilan ay yung gutom. Kasi wala na pong mahanap buhay yung mga tao dito na doon lang po umaasa. Pagtitiyak ng Mansalay LGU, may nakahandang ayuda sa mga apektadong magsasaka. May pondo po tayo na 4.4 million. So pwede na pong magamit yon para sa ayuda sa ating mga magsasaka. Mula sa GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, Denise Abante. Nagbabalita para sa GMA Integrated News. Itinuturing bilang bayani ng kanyang fur parents ang isang aso matapos itong ibuwis ang kanyang buhay matapos iligtas ang kanyang amo mula sa makamandag na kobra na pumasok sa bahay nito sa Panabo City sa Davao del Norte. Narito ang report ni Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Ito si Hugo, isang 7-year-old Belgian Malinois na alaga ng fur parents na sina Cindy at Brian Sandigan ng Barangay Quezon, Panabo City sa Davao del Norte. Masigla at masayahing aso kung isalarawan ng mag-asawa si Hugo at itinuturing nila na miyembro na rin daw ng kanilang pamilya. Kaya laking gulat nila nang matagpuang nakahandusay at wala ng buhay si Hugo. Katabi ng aso ang isang patay na summer cobra na gutay-gutay na ang katawan. Kwento ni Cindy, umalis sila ng kanyang asawa para samahan ang kanilang anak para mag-training sa Tagum City. Pag-uwi daw nila, nagtaka sila kung bakit hindi na gumagalaw si Hugo. Man mo to ning singgit ko sa kumbana nga flashlight ani din hibi unsa ni di mo lihok si Hugo tos mo to pag flashlight sa ako ang bana kay nagdadali siya sulod dito nakita ng mga tad-tad nga mga body parts sa bitin. Anila, hindi ito ang unang beses na may napatay na ahas si Hugo. Pinaka-painful lang jud is kana bitong namatay siya in a way nga kana bitong ma-feel bitaw ni mo sir nga kana sa kadugay sa imo pa yung last breath imo pa yung gi-choose nga take good care me. Maging ang kasamang aso ni Hugo na si Ali, bakas din ang kalungkutan. Pero bahagya namang naibsan ng kalungkutan ng pamilya, lalo pat ipinagbubuntis ni Ali ang naiwang alaala ni Hugo. Man's best friend kung may tuturing ng karamihan ng alagang aso. Pero para sa pamilyang Sandigan, may higit pa sa isang best friend si Hugo. Mula sa GMA Regional TV, 1 Mindanao, Kent Abrigana, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Patay ang 3 empleyado ng DPWH Sorsogon District 1 habang 2 iba pa ang sugatan matapos bumangga ang sinasakyan nilang pick-up sa kasalubong na dump truck sa Sorsogon City noong March 18. Base sa investigasyon ng pulisya, posibleng nawalan ng kontrol ang pick-up ng DPWH sa basa at pakurbang kalsada kaya napunta ito sa kabilang linya ng kasalubong na dump truck. Dahil sa aksidente, naipit ang mga sakay ng pick-up na agad namang dinala sa ospital ng kawani ng Sorsogon DRRMO.
pero 3 sa mga ito ang idiniklarang dead on arrival. Kasalukuyang nasa kustudiya ng Sorsogon City Police Station ang driver ng dump truck. Ito ang inyong Regional TV News. Ito ang inyong Regional TV News. Mahigit 100-year-old na krus na bato matatagpuan sa Pasukin, Ilocos Norte. Narito ang report ni Gab De Luna ng GMA Regional TV 1 North, Central Luzon. Dinarayo na ng ilang deboto ang krus na bato na matatagpuan sa Poblasyon 3, Pasukin, Ilocos Norte habang papalapit ang mahal na araw. Mahigit 100 taon na raw ang krus na bato ayon sa 94 anyos na caretaker na si Lola Visitacion Purisima. Taong 1940 raw nang buhatin ito pababa mula sa isang bundok sa bayan ng Vintar. Ginawa naman ito ng lagakan para sa mga deboto sa paniniwalang dinidinig nito ang kanilang mga dasal. Isa ito sa mga dinarayong pilgrimage site sa bayan. Hindi unan hakit kasi lang kailang medyo andya kailang mamati ko nakmanlangan. Yung gapot ay hindi ko na tutum umay. Hindi ko na din nakakita at tayo. Dito, makitam dito laminana. Dito, adalaminana ni ko na dagidi imay. Titimad ko nakit. Aywan ni ko nakmutahang. Malaki naman ang paniniwala ng mag-asawang sina May at William Ragindin sa krus na bato. Kaya araw-araw daw nila itong binibisita upang mag-alay ng panalangin. We believe and we observe nga every prayer nga hinihiling namin sa Panginoon is granted. Wala kaming araw na hindi pumupunta dito kasi nga papasalamat sa mga bigay ng Panginoon. Ngayong paparating ang mahal na araw, inaasahan pa raw ang pagdagsa ng mas maraming deboto. Tinitingnan ito na talagang mga deboto ay naniniwala talaga na malaki ang natutulong ng cross na bato sa kanilang Christian life. No? Mula sa GMA Regional TV 1 North Central Luzon, Gab De Luna, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ipinakilala sa media ang 20 nagagandahang kandidata ng Limgas na Pangasinan 2024. Ito raw ang Mother of Beauty Contest sa lalawigan, kung saan nais ibida hindi lang ang ganda, kundi maging ang talino at talento ng mga binibini mula sa lalawigan. Bukod sa prestiyosong Limgas na Pangasinan title at cash prize, makakatanggap din ng cash grant ang bayan ng mananalong binibini para sa kanilang programa sa turismo. Bahagi ang Search for Limgas na Pangasinan ng selebrasyon ng Pistay Daya 2024 na bubuksan sa April 5. Samantala muling magtutuos ang Kolehiyo San Juan de Letran at University of Perpetual Health System Delta para sa Game 2 ng NCAA Season 99 Juniors Basketball Finals. Isang panalo na lang para makuha ang kampyonato ng Letran Squires matapos pataubin ang Perpetual Junior Altas sa Game 1 noong Sabado sa score na 97-80. Kung sakaling manaig sa susunod na laban, ito na ang ika-14 na kampyonato ng Letran. Pero kung makabawi naman ang Perpetual, ikakasa ang Game 3 kung saan nakataya ang kanilang kauna-unahang juniors basketball title. Abangan mamaya Game 2, alas 2:30 ng hapon sa PhilOil Eco Oil Center San Juan. Mapapanood din live sa GTV at may live streaming sa social media account ng GMA Sports at NCAA Philippines. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa mga rehiyon. Nais naming pasalamatan ang mga kapuso sa iba't ibang panig ng Pilipinas, maging ang mga kapuso natin abroad. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. Kami ang Regional TV News, buong pwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.